Depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach and psychologist. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. In my own experience, ang pinaka magiging testimonial sa akin dito, paano nga ba talaga binabalik si ex? Based on my experience as a breakup coach, paiba-iba talaga ang approach nila. It's not the same. Dalawang bagay lang ang kapupuntahan ng isang tao. Pwede siyang makinig ng mga advice sa YouTube, tapos i-collect niya. And then, timpla-timplahin niya kung ano ba yung fitted sa kanya or hindi fitted sa kanya. Parang ganun. May mga ganung klase ng style na pwede niyang gamitin. Minsan naman, kusa lang din naman bumabalik yung ex. Magbabalikan kayo kung kayo naman talaga, di ba? Pero in my personal situation, may mga clients kasi tayong nag-guide. And dito sa mga clients kong nag-guide or nabibigyan ng advice, specifically, ang pinaka nagiging lesson learned para sa akin dito, pinaka the best technique talaga, is first of all, ayusin yung mindset. Kasi kapag inaayos ng client ko yung mindset niya, nag-i-start siyang mag-establish para sa sarili niya. Nagkakaroon siya ng sa sariling mundo. At kapag nagkakaroon siya ng sariling mundo, nagkakaroon siya ng personal branding niya, di ba? So, dahil dun sa personal branding niya sa sarili niya, nai-increase niya yung level of attraction niya. Parang meron akong sariling buhay, meron akong sariling mundo, ito ako, ito yung buhay ko, ito dapat yung mangyari, ito kasi yung tama, di ba? So because of that, doon sa personal branding na yun, personal life niya na yun, na alam mo yun, yung parang, ano ba tawag doon? Yung, ano mo yun, parang napipersonalize niya yung buhay niya, kung ano ba talaga yung gusto niya, na hindi nadidiktahan lahat ng actions niya ng ex niya. Diba? So, kapag ina-advisean ko sila at gina-guide ko sila, one thing na ginagawa ko for sure, yung self-branding. Inaayos ko yung brand nila, yung quality. Kumbaga sa business, di ba? Huwag ka masyado mag-focus sa pera. Mag-focus ka sa brand mo. Kasi kapag nag-focus ka sa brand mo, mararamdaman ng tao na high quality ka naman. So kapag naramdaman nila na high quality ka, then magiging trusted ka sa business. Susunod-sunod na yung mga magiging customers mo kapag ka ganun. Same thing din siya in how to get your ex back. Kasi if you want to get your ex back, tapos yun lang yung pangunahing intention mo just to get your ex back, hindi talaga nangyayari yun. Ang pinakamagandang gawin in my case study, ayusin mo muna yung personal branding mo. Kapag naayos mo yung personal branding mo, doon natin magagawa ng paraan how to get your ex back. Kasi magugulat ka na lang. Walang kaabok-abok. Hindi mo na kailangan i-sales talk ang ex mo na bumalik siya sa'yo. Walang kaabok-abok. Ang ex mo na mismo yung babalik sa'yo. Ang ex mo na mismo yung magsisettle sa'yo. So in this case study, paano nga ba talaga ibalik si ex? It's based on my experience. Kapag naaayos na yung personal branding ng client, naaayos na yung mindset niya, naaayos na yung sarili niya, naaayos niya yung life niya, alam mo, hindi mo na kailangan i-sales talk pa yung ex mo eh. Kusa na silang bumabalik nun. Ganun yun, parang magic siya, parang power siya. And that's how we do it in Philippine Dating Coach Breakup Service. Kaya, this case study, isa to sa mga lessons na I think lifetime na to. Ito yung isang bagay na pinaka-paborito ko sa teachings ko. Yung branding, personal branding mo, kung paano mo aayusin, di ba?